Nagbubukas ang kwento sa kailaliman ng piitan, kung saan mag-isang nilalabanan ni Oren Dura ang mga halimaw na uri ng kuneho. Matapos mapabagsak ang isang monster rabbit, napagtanto ni Oren ang isang mahalagang bagay, hindi pa humihina ang kanyang husay sa espada, at kaya pa rin niyang magpatuloy bilang isang mandirigmang espada. Biglang dumating ang isang grupo ng mga goblin. Ikinas ni Oren ang strength up, isang suportang mahika, sa kanyang sarili, pinatitibay ang kanyang katawan at sandata. Kalma niyang pinuksa ang mga ito, pinatutunayan na ang support magic ay maaaring maging nakamamatay kapag pinagsama sa mahusay na swordsmanship. Gayunpaman, may mahigpit na limitasyon ang kanyang lakas. Ang bawat enhancement spell ay tumatagal lamang ng eksaktong 3 minuto, kaya napipilitan si Oren na palaging bantayan ang oras habang nasa gitna ng labanan. Ang pakikipaglaban habang binibilang ang bawat segundo ay sumusubok hindi lamang sa kanyang pisikal na kakayahan kundi pati sa kanyang disiplina sa isipan. Kung ang karamihan sa mga adventurer ay matataranta sa ganitong presyon, si Oren ay lalo pang nagiging mahusay. Isang araw, biglang nagbago ang kanyang buhay nang kausapin siya ng leader ng grupo na si Oliver, ang kanyang kaibigan mula pagkabata. Ipinaliwanag ni Oliver na matagal na niyang binabalewala ang lumalaking agwat ng lakas sa loob ng partido dahil sa katapatan at mga alaala ng nakaraan, ngunit hindi na niya maitatanggi ang katotohanan. Ang pananatili ni Oren sa grupo ay nagiging pabigat sa kanila. Bagamat sinubukan ni Oliver na pag-aani ng sitwasyon, mas walang awa sina Ellie at Derek, tahasan nilang tinawag si Oren na pabigat at sinabing mas magiging maayos ang grupo kung wala siya. Kahit hindi ito tahasang sinabi ni Oliver, sa huli ay sumang-ayon siya at hiniling kay Oren na pormal na umalis sa partido. Wasak ang puso ni Oren habang inaalala niya ang kanilang pinagsamahan, kung paano nila binuo ang partido 8 taon na ang nakalipas, sabay na umangat hanggang S-rank, at maging ang unang grupong nakaabot sa ika-74 na palapag ng Great Southern Dungeon. Hindi niya maunawaan kung bakit siya iniiwan ngayon. Kinilala ni Oliver ang kahalagahan ni Oren bilang isang support mage, ngunit inilahad din niya ang tunay na dahilan ng desisyon, sa isang kamakailang joint raid, nasaksihan niya kung paano lumaban ang enchanter ng isa pang S-rank party, at kumpara sa kanya, napakakaraniwan at kulang ang support magic ni Oren. Hindi ito may kakaila ni Oren. Kahit gaano siya magsanay, hindi kailanman umabot sa parehong antas ang kanyang support magic. Ipinagtanggol niya ang sarili. Sinasabing mahina lamang ang kanyang mahika dahil orihinal siyang itinakdang maging swordsman at lumipat lang sa enchantments upang balansehin ang partido. Ngunit pinutol siya ni Derek, pinaalalahanan siyang napilitan lang siya sa papel na iyon dahil mas mahusay na swordsman si Oliver. Bagamat maraming kayang gawin ngunit pangkaraniwan sa lahat ng aspeto, wala na raw lugar si Oren sa isang elitistang S-rank team, lalo na't may nahanap na silang kapalit na enchanter. Wala nang masabi pa. Umalis si Oren. Habang palabas siya, ibinigay ni Ellie ang huling hampas, sinabing masaya siyang hindi na makikialam si Oren sa kanila at nabagamat sapat ang kanyang kakayahan para sa A-rank, ang isang kasing inferior niya ay hindi nararapat sa isang S-rank na partido. Ang mga salitang iyon ang nagtulak kay Oren na magpas siya, mag-isa na siyang kikilos at patutunayan ang kanyang halaga. Matapos ang kanyang pangangaso, nagtungo si Oren sa isang teleportation crystal upang irehistro ang access papunta sa ika-7 palapag. Doon, narinig niya ang isang partido na nagkakagulo sa takot. Inatake raw sila ng mga orc at napilitang tumakas, iniwan ng isang miyembro sa likuran. Ipinilit ng leader ng grupo na tama ang kanilang naging desisyon, sinasabing masyado silang mahina para lumaban. Nang marinig ito, tinamaan si Oren. Hindi niya matanggap ang isa na namang pag-abandona, kaya hinarap niya ang grupo at ininsulto ang leader dahil sa pag-iwan sa isang kasamahan para mamatay. Nang may isang miyembro ang sumugod sa kanya, madali niya itong pinabagsak at mariing tinanong kung saan nila iniwan ang babae. Sa ibang bahagi ng piitan, ang iniwang babae ay napapalibutan ng mga orc. Ang kanyang barrier magic ay sandaling humahadlang lamang bago tuluyang mabasag. Habang nilalamon na siya ng kawalan ng pag-asa, isang wind spell ang biglang nagpalipad pabalik sa mga orc. Dumating si Oren, humakbang sa pagitan niya at nang tiyak na kamatayan. Habang umaatake ang mga orc, hinarap niya sila ng diretso, ikinakast ang support magic sa sarili sa gitna ng labanan, hiniwa sa dalawa ang isang orc, at in-enchant ang kanyang espada ng sharpness V upang tapusin ang natitira.
Bagamat ipinaliwanag ng dami ng kalaban kung bakit tumakas ang partido, ang laban ay lubos na kayang-kaya ni Oren. Nabigla ang babae, si Sofia, at sa tindi ng emosyon ay napaupo siya at napaiyak. Siniguro ni Oren ang kanyang kaligtasan at inihatid siya palabas ng piitan. Bago sila maghiwalay, ipinakilala niya ang sarili bilang Sofia Clottel. Agad nakilala ni Oren ang prestihiyosong pangalan at sagisag ng Night Sky Silver Rabbits, isa sa pinakamakapangyarihang guild sa kaharian. Dahil sa labis na pasasalamat sa pagliligtas sa kanyang buhay, iginiit ni Sofia na ilibre siya ng hapunan, at kahit nag-alinlangan, sa huli ay pumayag si Oren. Sa restoran, napansin ni Oren ang parehong sagisag sa karatula, na lalong nagpatibay sa katayuan ni Sofia. Lalong nag-alala si Oren nang makita ni Sofia ang kanyang nakatatandang kapatid na si Selma Clottel, na nakaupo sa loob. Si Selma, ang leader ng pinakamalakas na S-rank party ng Silver Rabbits at ang pinakamakapangyarihang enchanter sa buong kontinente, ay hinarap si Oren. Inakala niyang may late night date ito kasama ang kanyang 14 anyos na kapatid. Lumala ang hindi pagkakaunawaan hanggang sa ipinaliwanag ni Sofia na iniligtas ni Oren ang kanyang buhay. Nang lumabas ang buong katotohanan, taos-pusong humingi ng paumanhin si Selma. Habang nag-uusap sila, inamin ni Oren na hindi na siya kabilang sa hero party. Nagulat si Selma, lalo na't naaalala niya si Oren mula sa kanilang joint raid at alam niya mismo kung gaano ito kahusay. Nakakita siya ng pagkakataon at inalok si Oren ng isang bayad na posisyon sa isang teaching expedition para sa mga bagong recruit. Bagamat ikinararangal niya ang alok, tinanggihan ito ni Oren. Ipinaliwanag na nais na niyang mag-adventure ng mag-isa at ayaw na niyang malimitahan sa papel ng support magic. Dahil sa taos-pusong pakiusap ni Sofia, napaisip muli si Oren, at sa huli ay pumayag siyang pag-isipan ang alok, sa isang kondisyon, kung sasali siya, lalaban siya bilang isang swordsman, hindi lamang bilang enchanter. Bagamat nagduda si Selma sa kanyang husay sa espada, tinanggap niya ang kondisyon at sinabi kay Oren na magtungo sa punong tanggapan ng Silver Rabbit kinabukasan ng umaga kung magpapasya siyang sumama. Bago umuwi, dumalaw si Oren sa isang pamilyar na tindahan ng mga sandata. Nagpasalamat ang matandang may-ari sa kanya dahil sa pagtulong niyang mapalago ang negosyo noon, ngunit humingi ng paumanhin si Oren, ipinaliwanag na hindi na siya bahagi ng hero party at wala na siyang impluwensya. Pinakalma siya ng matanda. Sinabing ang halaga ni Oren ay hindi kailanman nakatali sa kanyang titulo. Bayani man o hindi, siya pa rin ang parehong tao, isang taong tumutulong sa kapwa. Hinikayat niya si Oren na mamuhay para sa sarili at piliin ang sarili niyang landas. Kinabukasan ng umaga, nagulat si Orhan Dura sa punong himpilan ng Silver Rabbit. Nang makita siyang mukhang malusog, tinanong siya ni Selma kung nakakaramdam siya ng ginhawa matapos iwan ng Heroes Party. Sumagot siya na parang ganoon nga ang pakiramdam. Ilang sandali lamang, nagpasalamat kay Orhan si Vince Bars, ang leader ng clan, at inamin na marami na siyang narinig tungkol sa kanya, kabilang ang hindi kanais-nais na pangyayari sa pag-alis niya sa Heroes Party. Iniiwasan ni Orhan ang paksa at sa halip ay nagtanong tungkol sa mga detalye ng teaching expedition. Ipinaliwanag ni Selma na sa loob ng 3 araw, pupunta sila sa 51st floor ng Great Southern Labyrinth. Sa unang araw, hihinto sila sa ika-21 na palapag, sa ikalawang araw sa ika-36 na palapag, at pagkatapos ay magpapatuloy ng mas malalim. Habang ipinaliliwanag ito, ipinakita ang isang naunang sandali nang ipinaalam ni Selma kay Vince ang pag-alis ni Orhan sa Heroes Party at inilarawan ito bilang malaking pagkawala, dahil malinaw na magiging mas mahina ang koponan nang wala si Dura. Sumang-ayon si Selma sa pagtataya. Ipinaliwanag na pinataas ni Orhan ang buong partido sa pamamagitan ng kanyang support magic. Bagamat mas mahina ang kanyang mga spells kumpara sa karaniwan, pambihira ang bilis ng kanyang enchantment, halos 4 na beses na mas mabilis kaysa sa kanya. Bukod pa rito, nakita niya si Orhan na nagkukwento ng mga orihinal na spells, at nakilala niya ang kakayahan ni Orhan sa pagsusuri ng sitwasyon, paghula ng galaw ng kalaban, at pagbibigay ng tamang suporta sa magic sa perpektong oras. Taglay niya ang lahat ng kinakailangang katangian ng isang enchanter, kaya't malaki ang kahalagahan ng kanyang pagkawala sa Heroes Party. Naniniwala si Selma na muling angat sa tuktok ang Silver Rabbits. Matapos marinig tungkol sa batang iyon sa joint operation, nahirapang tanggapin ni Vince Bars na napabayaang mailagay sa tabi ng ganito lang si Orhan Dura.
Gayunpaman, ipinaliwanag ng kanyang tauhan na bihira lang mabigyan ng tamang pagkilala ang mga enchanter. Dahil kilala mismo si Selma, madalas siyang sobra ang pagpapahalaga, samantalang ang mga tunay na bihasang enchanter tulad ni Orhan ay itinuturing na pangkaraniwan at madaling palitan. Sa kasalukuyan, matapos marinig ang buong briefing, ni-review ni Orhan ang plano. Magkakaroon ng 10 rookie teams at 5 escort, kasama siya at si Selma. Magpapalit-palit ang mga rookie teams sa pakikipaglaban sa mga halimaw, habang ang mga escort ay sasali lamang kung may mangyaring hindi normal. Tinanong ni Orhan kung bakit 5 escort lamang ang itinalaga sa halip na mas maraming high-rank members, dahil sa palagay niya, mas mababawasan ang panganib kung mas marami ang proteksyon, lalo na sa sobrang siksik na schedule na maaaring delikado para sa mga baguhan. Sagot ni Selma na habang layunin nilang dalhin ang mga rookie sa 51st floor, kailangan nilang harapin ang hirap upang lumago sa misyon. Naiintindihan ni Orhan na hindi iyon ang totoong dahilan, kahit hindi niya alam kung ano ito, at alam niyang hindi nila ibabahagi sa isang outsider. Gayunpaman, inalok niya ang kanyang tulong at pinasalamatan siya ni Vince Bars. Ipinaliwanag ni Vince na ang bayad para sa enchanter ay 2 gold coins agad-agad, at 10 pa kapag naging matagumpay ang misyon. Ikinonsidera ni Orhan na mabuti ang alok, kahit na inamin niyang sobra ang bayad, dahil maaari na nitong sakupin ang buong gastos ng isang karaniwang mamamayan sa loob ng 1 taon. Sagot ni Selma na ang halagang iyon ay sumasalamin kung gaano siya pinahahalagahan, kaya't nangako siya na ibibigay ang kanyang pinakamahusay. Ilang oras ang lumipas, dumating si Orhan Dure sa pasukan ng dungeon kung saan magsisimula ang ekspedisyon, at naroon na ang mga rookie na nagtitipon at naghahanda. Nang batiin siya nina Selma at Sofia, napansin niya na suot pa rin ng babae ang parehong kasuotan tulad ng dati, marahil ang standard na uniform para sa mga baguhan. Sinabi niya sa kanya na maganda siya sa suot na iyon, na ikinapula ni Sofia habang nagpapasalamat. Hindi mapigilan ni Selma na pansinin ang reaksyon ng kanyang kapatid, kaya sarcastically niyang sinabi kung gaano kagaling si Orhan sa pagbibigay ng papuri sa mga babae, at kasunod nito, tinanong kung may girlfriend siya. Kinuskos niya ang ulo at sumagot na wala, dagdag pa na marahil natutunan niya kung paano makisalamuha sa kababaihan dahil sa mga babae sa dating team niya. Naalala ni Selma na minsang nanirahan ang Heroes Party nang magkakasama sa iisang mansion. Nang tanungin ni Sofia kung saan siya nakatira ngayon, ipinaliwanag ni Orhan na naninirahan siya sa isang inn. Biglaang nataranta si Selma, maling inintindi ang kuryosidad ng kapatid bilang balak na dalawin siya, kaya't dali-daling nilinaw ni Sofia na siya'y simpleng curious lamang. Binago ang usapan, tinanong ni Selma kung bakit lumalayo si Orhan sa mga rookie. Ipinaliwanag niya na bilang isang outsider, pinili niyang manatili sa likuran upang hindi dagdagan ang tensyon ng grupo. Sa ganitong pananaw, hiniling ni Selma na tulungan niya ang grupo na kumalma habang ipinapadala niya si Sofia upang muling makasama ang kanyang koponan. Di nagtagal, sinundan ni Orhan si Selma habang nilalapitan niya ang 3 adventurer na itinalaga bilang escorts. Pinuri ng Silver Rabbit si Orhan Dura at tiniyak sa kanila na magiging maasahang kakampi siya, isang pahayag na agad tinanggap dahil sa mataas na tingin ng grupo kay Selma. Gayunpaman, hiniling ni Orhan na huwag masyadong itaas ang inaasahan, lalo na sa harap ng iba. Nang sabihin ni Orhan na siya ang magsisilbing attacker, ipinakilala ng lalaking may asul na buhok ang sarili bilang si Anthem, isang defender. Si Bernard, ang isa pang lalaki, ay isa ring defender, habang si Kathy ang healer. Nakita ni Orhan na balansyado ang koponan, ngunit napagtanto niyang kung wala siya, mapipilitan ng iba na maging attacker, na lalong nagpapatindi sa kanyang alinlangan sa plano. Napansin ni Selma ang kanyang reaksyon at naalala ang naunang pag-uusap niya kay Vince Bars. Sinabi ni Vince na naiintindihan niya ang kanyang pagkadismaya sa pagkawala ng isang malakas na asset, ngunit pinaalalahanan siya na si Orhan ay isang enchanter tulad niya. Sa pangkalahatang balanse, hindi siya maaaring manatili sa unang squad, isang punto na sa huli ay tinanggap niya. Pinagsisihan ni Selma na hindi nakausad kahit ng isang hakbang ang kanyang clan mula noong nakaraang taon, kaya't naniwala siya na maaaring hindi na muling mabawi ng Silver Rabbits ang kanilang nawalang katanyagan. Dahil dito, inimbitahan niya si Orhan Dure na sumali sa ekspedisyon. Gayunpaman, pumayag lamang si Orhan sa kondisyong magagamit siya bilang swordsman.
Ang tanging maaasahan niya ay talagang magsisilbing frontline attacker si Orhan kapag naging matindi na ang laban. Pagkatapos makaalis sa escort team, dinala ni Selma si Orhan sa mga rookie upang formal silang batiin. Lumapit siya at hinikayat ang atensyon ng lahat, at inihayag ng leader na sisimulan na nila ang pagbaba patungo sa 51st floor ng Great Southern Labyrinth. Kinikilala niya ang kanilang kaba, alam kung gaano kahirap marating ang ganoong kalalim sa simula pa lamang ng kanilang karera, ngunit tiniyak niya na huwag silang mag-alala, dahil may dala siyang makapangyarihang kakampi sakaling may mangyaring hindi inaasahan. Ipinakilala niya si Orhan Dura at ibinunyag na siya ay nakarating na sa 94th floor, isang lalim na kahit ang mga kilalang tao sa kaharian, kabilang si Selma mismo, ay hindi pa nararating. Namangha ang mga bagong dating, at mabilis na kumalat ang mga bulong tungkol sa kanyang kahanga-hangang nagawa. Sa kabila ng hiling ni Orhan kay Selma na huwag siyang pasanin ng labis na inaasahan, idineklara niya na siya ang pangunahing batayan sa loob ng dungeon at idinagdag na minsang miyembro siya ng Heroes Party. Agad itong nagpatanyag sa kanya sa hanay ng mga trainees. Pagkatapos ng pananalita, nagreklamo si Orhan Dura na inilagay siya ni Selma sa halos banal na pedestal. Iginiit ni Selma na kinakailangan ito, dahil nakakatulong itong panatilihing kalmado ang mga rookie. Gayunpaman, sa isip ni Orhan, ang tanging dahilan kung bakit gusto niya noon ang titulong hero ay upang matulungan ang kanyang lolo sa tindahan, at umaasa siyang hindi magiging istorbo ang atensyong ito. Pagkatapos, hiniling ni Selma na samahan niya ang Team 10, na binubuo ng mga pinaka-promising na bagong dating, na madaling maabot ang mid-floors kung matututo silang makipagtulungan. Sandaling hinawakan niya ang kamay ni Orhan upang aliwin siya, kahit hindi sigurado si Orhan kung dapat bang magtiwala ng ganito sa isang outsider. Sa kabila nito, nagpunta si Orhan Dura patungo sa tatlong rookie ng Team 10, kabilang si Sofia. Naramdaman ni Orhan na may nawawala, ngunit matapos tiyakin na naruroon ang lahat ng miyembro, nagmuni-muni siya kung gaano panganib ang bumuo ng isang koponan na kakaunti lamang ang rookie. Ang batang lalaki sa trio ay may kumpiyansang nagsabi na walang makakasabay sa kanilang bilis, na nagpaisip kay Orhan kung anong klase ng tao ang lalaki kung ganito na siya kaarogante sa murang edad. Hiniling ni Orhan sa mga rookie na ipakilala ang kanilang sarili. Ipinakilala ng batang lalaki ang sarili bilang si Logan Hayward, isang enchanter na ipinagmamalaki na isang araw ay malalampasan niya si Selma. Sunod, ipinakilala ni Caroline Inglet ang sarili bilang isang defender. Napansin ni Orhan na kaunti lamang ang dala niyang kagamitan para sa kanyang papel, at ipinaliwanag niya na iniiwasan niya ang armor at shield. Mas gusto niyang umiwas kaysa mag-block, dahil hindi niya matiis ang iniisip na mahawakan siya ng mga halimaw. Gayunpaman, dahil sa matinding pagnanasa na patayin sila, pinili niya ang isang klase na nagpapahintulot sa kanya na makipaglaban sa malapit na distansya. Napansin ni Orhan na mas mahirap umiwas kaysa magdepensa gamit ang shield, lalo na para sa isang baguhan tulad ni Caroline, at tinanong kung may tumutol sa desisyon niya sa kanilang clan. Inamin ni Logan na may iba nga na tumutol, ngunit sinabi niyang binaliwala ito ng kanilang kasama at pinili ang sarili niyang desisyon. Ang kanyang puna ay muling nagpasiklab ng argumento, at upang itigil ang walang kabuluhang pagtatalo, hiniling ni Orhan Dura sa huling miyembro ng trio na ipakilala ang sarili. Ipinahayag ni Sofia Clottle ang kanyang pangalan at ipinakilala ang sarili bilang rear line attack mage. Pagkakakumpleto niya, nagpatuloy sa pagtatalo sina Logan at Caroline, na nagpaisip kay Orhan na hindi magiging madali ang misyon. Sa kanyang pagkabigla, nanahimik ang grupo sa sandaling pumasok sila sa labyrinth. Pagkatapos, tinanong ni Caroline kung bakit sasama sa ekspedisyon ang dating miyembro ng Heroes Party, dahil inakala niya na magkalaban ang kanilang mga clan. Inuulit ni Orhan ang paliwanag ni Selma, sinasabi na hindi na siya kabilang sa prestihiyosong grupong iyon. Nang pilitin siya ng paliwanag, mariing tumanggi siyang sumagot. Binago ang usapan, inakala ni Caroline na dapat kilalanan ni Sofia ang escort, dahil sinabi nito na may magtatanggol sa kanila na isang kamanghamanghang tao. Ipinilit niyang malaman kung si Orhan ba iyon. Natrap si Sofia. Nangingitim ang pisngi, ngunit inamin na minsang iniligtas siya ni Orhan Dura, na napakalakas niya, at dati siyang miyembro ng Heroes Party. Dagdag pa niya, sinabi ng kanyang kapatid na huwag siyang mag-alala, dahil nariyan si Dura, kahit na hindi niya nakikita ang sarili bilang isang hero. Kahit na ganito siya tinitingnan ni Sofia,
Nagtataka ang Enchanter kung pinuri siya ni Selma ng labis upang aliwin lamang ang kanyang kapatid. Bigla, dalawang lobo na tahimik na sumusunod sa kanila ang tumalon patungo sa grupo, ngunit nahuli sa isang magical trap na inilagay ni Orhan sa ruta. Pinatunayan nito na tama ang kanyang paghahanda ng ganitong mga kagamitan, lalo na para labanan ang mga biglaang pag-atake mula sa likuran nang hindi nasasayang ang oras. Mahalaga ang oras, at anumang pagkaantala ay dapat ilaan lamang sa mas mahihirap na laban. Pagkatapos, nang maabot ng Team 10 ang 20th floor, sapat na ang pagmamasid ni Orhan sa mga rookie upang malaman na hindi sila magiging malaking hadlang sa natitirang bahagi ng ekspedisyon. Sa simula, inakala niyang mayabang lamang si Logan Hayward, ngunit nakilala niya itong tunay na talentadong Enchanter. Kung magaling si Logan sa matagalang labanan, magiging napakahalaga siya sa isang future A-rank team. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang talento, mahina siya sa pagbibigay ng utos, isang kritikal na kakulangan para sa kanyang papel, bagamat maaari niyang malampasan ito sa karanasan. Napatunayan ni Caroline Inglet na napakabilis, tulad ng inaasahan sa isang dodge-based defender, ngunit may dalawang malinaw na problema siya. Una, umaatake siya ng pabaya at walang plano, at bagaman siya ang nasa frontline, nakakabahala ang paraan ng kanyang pagpapakita ng sarili. Pangalawa, umaasa si Caroline Inglet sa 2 daggers lamang. Bagamat akma ito sa kanyang fighting style, hindi ito nagbibigay ng sapat na offensive power para sa koponan. Samantala, si Sofia Clottle ay hindi kasing kahanga-hanga ng dalawa, ngunit lampas na siya sa karaniwang rookie. Medyo passive siya sa labanan at nag-aalangan sa mga kritikal na sandali, ngunit malamang magbabago ito kapag mas naging maayos ang koordinasyon niya sa mga kakampi. Wala rin siyang malaking kahinaan, kaya mataas ang inaasahan sa kanyang paglago sa hinaharap. Sa tulong ng 3 escorts, tinalo ng grupo ni Selma ang 20th floor boss, at pagkatapos ay inutusan ang mga rookie na irehistro ang floor sa kanilang guild cards, na nagtatapos sa ekspedisyon sa araw na iyon. Sa oras ng pahinga, lumapit ang Enchantress kay Orhan Dura upang marinig ang kanyang opinyon sa unang araw. Sumasang-ayon siya na may malaking potensyal ang Team 10, ngunit nagsisisi sa kanilang mahina na teamwork. Inaamin niyang partikular na nag-aalala siya tungkol kay Caroline, bagamat iginiit ni Selma na malaki ang pag-unlad ng babae, na nag-iiwan kay Orhan sa pag-iisip kung paano kaya siya kumilos noon kung ito na ang itinuturing na progreso. Kinabukasan, nagulat si Orhan Dura nang makita ang front page article na nag-aanonsyo ng bagong Enchanter ng Heroes Party, na hayagang inilalantad ang kanyang expulsion. Napahiya, pinagsiksik niya ang dyaryo sa kanyang mga kamay. Nag-aalala rin siya na maaaring nabasa ito ng ilang rookie at ngayon ay tinitingnan siya ng iba, eksaktong ang ayaw niyang mangyari. Habang umaalis siya sa inn patungo sa meeting point, lumapit si Luna, isang babae na matagal na niyang hindi nakita. Noong siya ay bahagi pa ng Heroes Party, kahit lumalala ang pagtrato sa kanya, palaging mabait si Luna. Ngunit nang siya ay ma-expel, wala siya, nag-aasikaso sa kanyang pamilya. Hindi maiwasan ni Orhan ang magtanong kung baka nagbago ang lahat kung naroon siya noon. Muling hinarap ang komplikasyon ng kanyang dating koponan, na pagtanto ni Dura kung gaano ito kabigat sa kanya. Halos nakiusap si Luna na bumalik siya sa party. Nang tanungin niya kung pareho ang damdamin ng iba, inamin ni Luna na siya lamang ang humihiling ng kanyang pagbabalik. Gayunpaman, kung babalik si Orhan Dura, nangangako si Luna na gagawin niya ang lahat upang kumbinsihin ang iba. Bagamat nagulat, nakita niya ang tindi ng determinasyon sa mga mata nito. Sumagot siya na huli na ang lahat, lalo na pagkatapos basahin ang artikulo. Hawakan ni Luna ang kanyang kamay at pinaalala sa kanya na nangako silang tapusin ang Great Labyrinth ng magkasama. Tumigas ang ekspresyon ni Orhan, hinihila niya ang kanyang kamay at sinabi na kasama sa pangako si Oliver, ang nag-expel sa kanya, kaya imposible itong tuparin. Naiinis, umalis siya, tahimik na inaamin na sana ay manatili silang tatlo ng magkasama, tunay na umaasang igagalang nila ang pangako. Ngunit alam niya na walang balikan, wala nang tahanan si Orhan Dura. At dito na nagtatapos ang ating episode, huwag kalimutang mag-like and subscribe mga idol para sa mga bago pang update. Habang papalapit si Orhan sa entrada ng dungeon, nag-aalala siya kung paano siya titingnan ng mga bata matapos basahin ang artikulong nagsasabing siya ay pinalaya sa hero party dahil sa pagiging masyadong mahina. Pagdating niya sa tagpuan,
Nakita niya ang mga estudyante na nag-uusap-usap, nagtatanong kung bakit hindi niya binanggit ang kanyang pagkakatanggol. Bago pa man makapagsalita ang kahit sino, dumating si Selma. Humingi siya ng paumanhin sa pagpapataas ng ekspektasyon ng mga bata kahapon tungkol kay Orhan bilang miyembro ng Hero Party, na hindi niya alam na pinalayas na pala ito. Tiniyak ni Orhan sa kanya na hindi kailangan humingi ng tawad, inamin niya na bahagya rin siyang may kasalanan dahil naging malabo ang kanyang paliwanag. Kahit ano pa ang estado niya sa party, nakarating siya sa ika-74 na palapag kahapon at nagpakitang gilas. Isang artikulo lamang ay hindi sapat na dahilan para pagdudahan ang kanyang kakayahan. Buong tiwala sina Caroline at Sofia kay Orhan, ngunit tila nagduda si Logan. Tinanong niya kung totoo ang nasabing artikulo. Inamin ni Orhan na halos tama ito, tinanggal siya sa Hero Party dahil sa kahinaan, ngunit binigyang diin niya na ang mahina ay relatibo. Tiniyak niya sa kanila na kaya pa rin niyang gabayan sila ng ligtas hanggang ika-51 na palapag. Habang tinanggap ito ng iba, nanatiling hindi kumbinsido si Logan, pinaghihinalaan na baka hindi sapat ang kakayahan ni Orhan. Pumasok sila sa dungeon na may layuning marating ang ika-35 na palapag bago matapos ang araw. Bilang kanilang supervisor, hindi aktibong makikialam si Orhan hanggang sa marating nila ang ika-31 na palapag. Hanggang sa puntong iyon, makakapanood na lamang si Orhan, handang makialam kung sila'y madulas. Ngunit dahil sa kanilang galing, naging madali ang mga mas mababang palapag. Pagdating sa ika-31 na palapag, kinuha ni Orhan ang pamumuno at namuno mula sa unahan. Biglang nagsignal siya sa lahat na huminto, nakaramdam siya ng mga halimaw sa unahan. Humanda ang grupo sa laban kontra mga goblin. Iniutos ni Orhan kay Caroline na siya ang unang umatake. Tumakbo siya pasulong ngunit napalabis ang galaw at maaaring kailanganin ng suporta. Handa ng utusan ni Orhan si Logan na mag-cast ng buffs, ngunit nagsimula na si Logan, ayaw maghintay. Pagkatapos ng lahat, kung hindi man hero si Orhan, kahit sino ay kayang gawin ang mga ginagawa niya. Naiintindihan ni Orhan ang iniisip ni Logan, ngunit nanatili siyang kalmado. Tumingin siya kay Sofia at nakita siyang nakaharap sa isang orc. Natigilan siya dahil sa trauma mula sa nakaraang muntik na mamatay na karanasan sa dungeon, kaya hindi siya makagalaw. Pinili ni Orhan na huwag munang makialam. Inisip ni Logan na palpak si Orhan bilang guro at lumapit para tumulong. Ngunit napansin niya na lihim na nag-cast si Orhan ng agility debuff sa orc, binigyan si Sofia ng pagkakataong makabawi ng composure. Tiniyak ni Orhan sa kanya na sapat ang lakas niya para harapin ang banta, ngayong hindi siya nag-iisa. Nariyan sina Caroline, Logan, at mismo si Orhan upang suportahan siya. Pinagkalooban ng kumpiyansa, pinakawalan ni Sofia ang isang advanced fire javelin, winasak ang orc. Nagulat si Orhan, hindi niya alam na kaya pala ni Sofia ang gumamit ng advanced na mahika. Pinuri siya ni Caroline, namangha sa galing na ipinakita niya. Pinasalamatan ni Orhan si Sofia sa mahusay na ginawa. Si Logan, gayunpaman, nanatiling hindi makapaniwala. Ang paraan ng pag-handle ni Orhan sa sitwasyon, agad na pag-cast ng nakatagong agility debuff, ay kahanga-hanga. Hindi maintindihan kung paano siya pinalayas ng Hero Party sa kabila ng ganitong kakayahan. Hindi niya alam kung ano ang paniniwalaan. Naabot ng grupo ang ika-35 na palapag, at sinalubong sila ng isang dambuhalang tarantula. Nataranta si Logan, alam niyang wala sa kanila ang kayang harapin ito mag-isa. Napag-isipang umatras, ngunit agad siyang inutusan ni Orhan na mag-cast ng agility, magic, at durability buff sa buong team upang makapagsagawa ng atake. Sa tingin ni Logan, parang baliw ito, ngunit si Caroline ay nag-charge na pasulong. Sinubukan niyang sumunod, ngunit pinigilan siya ni Orhan, ipinaliwanag na bilang supporter, magiging mahina siya sa unahang linya. Inutusan ni Orhan si Caroline na tumalon sa ibabaw ng spider at atakihin ang likod nito. Nakapindot siya ng matitibay na suntok, nakakuha ng atensyon ng spider. Binigyan siya ni Orhan ng babala na iwasan ang lason nito, dahil sa kanyang agility, kaya niyang makahabol dito. Samantala, pinanatili ni Logan ang mga buffs habang inihahanda ni Sofia ang kanyang spell. Nang makast, pinakawalan ni Sofia ang maraming air slashes, naputol ang 4 na paa ng spider at bumagsak ito. Malayo pa sa wakas ang labanan. Inutusan ni Orhan si Logan na palakasin muli ang lakas at agility ni Caroline.
Sa una ay naguluhan si Logan, ngunit agad niyang naintindihan ng tumira ang spider ng mga thread, sinubukang hilahin si Caroline papasok sa bibig nito. Inutusan ni Orhan si Logan na mag-cast ng strength buff ng maaga upang makalaya si Caroline. Kahit ganoon, mahina pa rin siya. Tahimik na pinatibay ni Orhan ang talam ng kanyang daga, binigyan siya ng sapat na lakas upang makatakas. Pagkatapos, inutusan niya si Sofia na atakihin ang spider gamit ang isang rock bullet, tapusin na ito. Binati ni Orhan ang lahat, at bumalik sila sa ibabaw. Kinabukasan ng huling pagsulong patungong ika-51 na palapag, kaya pinaalalahanan sila ni Selma na magpahinga ng mabuti. Habang aalis na si Orhan, tinawag siya ng dalawang kapwa supervisor, hindi para pagsabihan, kundi para anyayahan sa hapunan. Hindi siya masyadong nakipag-usap sa kanila noong ekspedisyon, kaya pumayag siya, at sabay silang nagtungo sa tavern. Samantala, sina Sofia, Caroline, at Logan ay naglakbay pauwi sakay ng karwahe. Paulit-ulit sa isip ni Logan ang mga ginawa ni Orhan. Naalala niya nang banggitin ni Sofia kung paano siya iniligtas ni Orhan mula sa isang grupo ng orc. Na-curious siya at tinanong kung naalala niya ang estilo ng pakikipaglaban niya. Inamin ni Sofia na hindi siya gaanong nakapokus, ngunit naalala niya ang malakas na hangin nang tumapak si Orhan, kasunod ang enchantment sa kanyang espada bago hiwain ang mga orc. Napag-alaman ni Logan na malamang isang sharpness enchantment iyon, isang bihirang kakayahan, dahil ganitong mahika ay nakakaapekto sa armas at hindi sa tao. Ang pinakamalaking palaisipan para sa kanya ay kung paano napakahusay gamitin ni Orhan ang espada, sa kabila ng pagiging kilala sa kanyang husay sa mahika. Inamin ni Sofia na hindi rin niya maintindihan kung bakit ganyan ang kilos ni Orhan, ngunit naalala niyang narinig niyang kamakailan lang ay lumipat ito sa papel na attacker. Nadismaya si Logan nang malaman na pinalaya si Orhan sa hero party at nakaramdam ng pagtataksil dahil sa sinasabing kahinaan nito, ngunit mali siya. Perpekto namang gumana si Orhan bilang supporter, gamit pa nga ang agility debuff sa isang orc, isang gawain na mas mahirap kaysa sa nakikita. Iba ang debuff sa karaniwang buffs, bihira pa nga itong icast ni Selma dahil sa kahirapan nito. Ngunit walang kahirap-hirap itong naisagawa ni Orhan. Pinag-aralan niya ng husto ang battlefield, nagbigay ng eksaktong utos, at naipakita ang prediksyon sa huling atake ng tarantula. Nilampasan niya ang kakayahan ng anumang enchanter na nakita ni Logan. Ang paglilipat sa papel na attacker ay halos walang saysay. Tinanong ni Caroline kung malakas ba si Orhan sa espada. Kinumpirma ni Sofia na oo, kung hindi, hindi niya mapapatay ang mga orc na umatake sa kanya. Naintindihan ni Logan na henyo si Orhan, bihasa sa parehong mahika at espada. Alam niyang hindi niya ito malalampasan, pero ipinangako niyang hindi sisuko. Tahimik na ipinangako ni Logan na matutunan ang lahat ng kaya niya mula kay Orhan at lumakas upang balang araw ay maabot ito. Samantala, nag-enjoy sa hapunan sa tavern sina Orhan at ang iba, namangha sa pagkain. Nang tanungin kung ano ang ginagawa niya para magsaya sa hero party, sumagot si Orhan na bihira siyang magkaroon ng oras, palaging abala sa pamamahala ng mga gawain at errands ng party. Nakakapanibago iyon. Ang artikulong nagsasabing walang silbi si Orhan ay lalo pang naging masama ngayon, dahil siya pala ang haligi ng hero party. Sinabihan siya nilang huwag pansinin ang mga ingrato, at ang marinig silang ipagtanggol siya ay napakahalaga. Nagpasalamat si Orhan sa kanilang suporta. Mayroon pa rin silang mga tanong. Ayon sa kanilang nalalaman, si Orhan ay dating enchanter sa hero party, at napakahusay pa, ayon kay Selma. Nagtaka sila kung bakit siya lumipat sa frontline attacker. Ipinaliwanag ni Orhan na bumalik siya sa espada pagkatapos umalis sa party dahil ito palagi ang kanyang pangarap. Dati siyang swordsman at pinangarap maging pinakamahusay, inspirasyon ng husay ng kanyang lolo sa espada. Tinanong nila kung bakit siya naging enchanter sa simula pa lang. Ipinaliwanag ni Orhan na hindi ito kanyang desisyon. Sa mga unang araw ng hero party, habang naglalakbay sa mas mababang palapag, lumalakas ang mga halimaw. Hindi na makasabay ang dating komposisyon ng party. Sa panahong iyon, lumawak ang impluwensya ni Selma, at napagpasyahan ng party na kailangan nila ng enchanter. Si Orhan, na kayang matutunan ng kahit ano, ay natural na pumalit sa papel. Mahirap itong sakripisyo, ngunit ang kanyang pagsisikap ang nagbigay daan sa party upang marating ang ika-74 na palapag. Gayunpaman,
Inamin ni Orhan na hindi rin ito ganap na maganda. Bagamat pinalakas ng kanyang paglipat ang kanilang progreso, ang mas matalinong paraan ay ang dahan-daang pagsulong, unti-unting pinapalakas ang sarili, hindi pa sila handa para sa ika-74 na palapag. Sigurado siya na wala talagang tsansa ang Hero Party na malampasan ito sa kanilang kasalukuyang estado, at ang subukan iyon ay magiging kahangalan. Napansin ng iba na napasigla si Orhan, kaya inilipat nila ang usapan, tinanong kung anong uri ng swordsman ang nais niyang maging. Ipinaliwanag ni Orhan na gusto niyang maging jack of all trades na swordsman, kayang maglakbay kahit sa mas mababang palapag mag-isa. Namangha ang iba, hindi pa nila narinig ang ganitong ambisyon, ngunit sa Orhan, tiwala silang kaya niyang makamit ito. Kinabukasan, bumaba ang Hero Party sa dungeon, sa kabila ng babala ni Orhan na ang pagsubok sa ika-74 na palapag sa kanilang kasalukuyang estado ay mapanganib. Mukhang malapit na silang gumawa ng malaking pagkakamali. Subscribe para sa next episode. Kinabukasan ng umaga, nagtungo si Oren sa kuweba. Alam niyang iyon na ang huling araw ng kanyang pamumuno sa batang grupo. Malapit sa bungad, namataan niya sina Sofia at ang iba pa na naghihintay. Mainit nila siyang binati, at napansin niya ang bagong kumpiyansa sa kanila, mas matatag kaysa noong nakaraang araw. Maging si Logan ay tila mas bukas at mapagtiwala na. Nagsalita si Carol, sinabing dahil huling araw na, may gustong sabihin si Sofia sa kanya, ngunit nag-alinlangan si Sofia, masyadong nahihiya para ipahayag ang kanyang nararamdaman. Kagabi, habang naliligo, inamin niya kay Carol na gusto niyang manatili si Oren sa Night Rabbit Clan at tulungan silang umangat sa tuktok. Bago pa siya makalakas loob na kausapin si Oren, tinawag ito ni Selma. Sinabi ni Oren kay Sofia na mag-uusap sila mamaya at saka umalis. Habang naglalakad si Oren patungo sa ibang mga gabay, narinig niya ang ilang baguhan na nag-uusap na papasok ang Heroes Party sa dungeon ngayong araw para sa isang trial run kasama ang kanilang bagong kasapi upang subukan ang kanilang koordinasyon. Dahil sa kuryosidad, nakinig pa siya at nalaman na magsisimula sila sa ika-72 palapag, hindi sa pinakamalalim na ika-74. Nabigla siya sa balitang iyon. Para kay Oren, padalos-dalos ang magsimula ng ganoon kalalim kasama ang bagong miyembro, at mas mainam sanang linisin muna ang mas mabababang palapag upang mabuo ang kanilang pagtutulungan. Sa huli, napagtanto ni Oren na walang saysay ang pagtuunan pa ng pansin ng Heroes Party, kaya ibinalik niya ang focus sa sarili niyang layunin. Samantala, sa ika-72 palapag, pinalakas ng loob ni Oliver, ang pinuno ng grupo, ang kanilang samahan, sinasabing hindi gaanong mapanganib ang dungeon, bagamat kailangan pa rin ng pag-iingat. Pagkatapos, hinarap niya ang kanilang pinakabagong kasapi, si Philia, isang berdeng buhok na enchanter, at hiniling na ipakita nito ang kanyang kakayahan. Hinikayat siya ng tank, habang ang pabaya at mayabang na mage ay umismed, sinasabing hindi naman daw si Philia isang walang silbing jack of all trades tulad ni Oren, kaya't wala dapat ipag-alala. Tumingin si Oliver kay Luna, na nanatiling tahimik sa tahimik na pagtutol, dahil hindi niya kailanman gustong mawala si Oren. Naniniwala siya na pagkatapos ng run na ito, aaminin na rin ni Luna na tama ang kanilang desisyon at si Oren ang naging problema. Sa totoo lang, hindi kailanman kasali si Luna sa plano ni na Oliver at ng iba na palayasin si Oren. Nalaman niya ito noong gabing iyon lamang, nang batiin ni Oliver si Philia sa kanyang pagsali at magdaos ng welcome party bilang karangalan sa kanya. Tinukso ni Anne at Derek si Oren, sinasabing mas madali na ngayong may tunay na enchanter kaysa sa walang silbing jack of all trades na si Oren ang paglilinis ng dungeon at pag-abot sa ika-100 palapag. Sinabi pa ni Anne kay Philia na may malaking pondo sila, pero laging sobrang matipid si Oren, hindi gumagastos sa kanyang sariling pangangailangan. Naging hindi komportable si Philia at nagtanong kung hindi ba ang pondo ng party ay para lamang sa gamit ng grupo. Binalewala ito ni Anne, sinasabing marami silang pera at walang saysay ito kung hindi mo alam kung paano gagastusin. Pumutol si Oliver, sinasabing tigilan na ang usapan tungkol kay Oren at magpatuloy na lang, dahil hindi na siya mahalaga ngayon. Habang itinaas nila ang kanilang baso upang ipagdiwang ang pagsali ni Philia, biglang pumasok si Luna sa silid, hingal, at sinabi kay Oliver na kailangan nilang mag-usap. Napansin niya si Philia, na hindi niya kilala, at nagtanong kay Oliver kung maaari silang mag-usap ng pribado. Sabi ni Oliver,
Maaari at dapat nga nilang pag-usapan iyon mismo, sa harap ng lahat. Walang ibang pagpipilian, sinabi ni Luna na narinig lang niya na sasali si Oren sa raid kasama ang Night Silver Rabbits at nagtanong kung paano iyon posible. Nalito sina Derek at Ann, at tinanong ni Ann kung paano makakasali si Oren sa loob lamang ng 3 araw matapos sabihin sa kanila kung gaano siya kaina. Sinabi ni Derek na marahil patuloy pa rin na ipinapakita ni Oren ang kanyang S-rank badge, na utang niya sa party, para makuha ang pagkakataon. Nalito si Luna, at nagtanong kung ano ba talaga ang pinag-uusapan nila. Sinabi ni Oliver na kumalma siya at makinig, ngunit bago siya makapagpatuloy, pumasok si Ann at sinabi na iniwan na ng walang silbing jack of all trades na si Oren ang party 3 araw na ang nakalipas. Nabigla si Luna sa balita at nagtanong ng malakas kung tuluyan na bang sumuko si Oren sa kanila. Ngunit tahasan siyang itinama ni Derek, sinasabing kabaligtaran iyon, hindi umalis si Oren, pinalayas siya dahil siya raw ay talunan. Nagulat si Luna, lumingon kay Oliver, at nagtanong kung totoo ba iyon. Kalmado itong kinumpirma at sinubukang ipakilala si Philia, ang bagong miyembro. Pinutol siya agad ni Luna, sinasabing malinaw na niyang ipinaliwanag na lalaban siya sa sinumang papalit kay Oren. Nagalit ang Zero Tank, at sumigaw siya kay Luna na tumahimik habang sinusubukan ng bagong miyembro na batiin siya. Pinakalma ni Oliver si Derek at sinubukang kausapin si Luna, ipinapaliwanag na hindi na sapat si Oren para sa party at makakabagal lang siya sa kanila. Tumanggi si Luna na tanggapin ito, sinasabing si Oren ang puso ng grupo at dahilan kung bakit nakarating sila sa kinaroroonan nila ngayon, at walang paraan na makakaabante sila nang wala siya. Pumasok si Ann, sinasabing si Luna lang ang nag-isip na espesyal si Oren, at wala nang halaga iyon ngayon dahil pinal na ang desisyon at pinalayas na si Oren. Sinabi ni Oliver kay Luna na kailangan nilang mag-focus sa susunod nilang hakbang. Dahil ito ang unang beses nilang makatrabaho si Philia, magsisimula sila sa 72 palapag at dahan-daang aabutin ang 74. Matigas na tinanggihan ni Luna ang plano, sinasabing hindi niya ibinabahagi ang kanilang death wish. Tumawa si Derek at nagtanong kung paano ito pwede maging death wish gayong narating na nila ang 74 na palapag noon. Sumagot si Luna na kahit bihasa si Philia bilang enchanter, mas maigi pa rin na magsimula sila sa mas mababang palapag at unti-unting umakyat. Tinalo siya ni Derek, sinasabing nalampasan na nila ang 73 palapag kaya walang dahilan para bumaba pa. Tumugon si Luna na tiyak na baliw sila, at pinaalalahanan sila na nasa 72 palapag nakatira ang Black Dragon, at halos hindi sila nakaligtas noong huling pagkikita nila nito. Tumawa si Ann, sinasabing noon pa lang iyon nang mahina pa ang kanilang enchanter, at ngayon ay madali na lang harapin ang dragon. Dagdag ni Oliver na sinusubukan lang nila ang koordinasyon nila at hindi naman kailangan makipaglaban sa Black Dragon. Tumanggi si Luna, sinasabing mas mabuting magsimula pa rin sila sa mas mababang palapag, ngunit pinutol siya ni Oliver at sinabi na pinal na ang desisyon. Sa loob ng dungeon, hinarap ng Heroes Party ang mammoth sa 72 palapag. Bagamat madali itong natalo noon, sa pagkakataong ito nahirapan sila. Sumugod si Oliver at iniwagayway ang kanyang espada, ngunit nablock siya ng mammoth at naitulak pabalik sa likod ng panangga habang naghahanda si Derek para sa kontra. Sa likod ng panangga, nawala ang buffs ni Oliver, at naramdaman niyang lumulubha ang bigat ng kanyang katawan, gaya ng palagi tuwing nawawala ang epekto. Tinanong niya si Philia kung bakit mabilis maubos ang buffs. Sumagot si Philia na sinusubukan pa niyang maintindihan kung paano sila makikipaglaban ng sabay, at sinabi niyang dapat ay gaganda pa ito. Pinag-alala nito si Oliver, na nagpapaalala kung gaano kabilis na unawaan ni Oren ang kanilang flow sa labanan sa unang dungeon run nila. Biglang nagpakawala ang mammoth ng energy blast kay Derek. Sinubukan niyang i-block ngunit nadulas siya, at naitutok ang sinag kay Ann, na sumigaw sa kanya at tinawag na gago. Nalito rin si Derek, iniisip kung bakit pamalya ang depensa niya laban sa atakeng dapat niyang madaling napigilan. Tumalon si Ann sa laban, nagpalipad ng mga fire blast sa mammoth, ngunit halos hindi ito naaapektuhan. Nalito, sumigaw si Oliver sa kanya na seryosohin ang laban. Tumugon si Ann na ginagawa niya ang karaniwan niyang atake, pero parang mas mahina ang kanyang mga spells. Inutusan ni Oliver si Philia na palakasin muli ang magic ni Ann, at sumunod ito. Kahit ganoon, hindi pa rin nakagawa ng marka ang apoy ni Ann.
rin ikumpara ng Mammoth ang laban sa pamamagitan ng isa pang power blast, halos tamaan si Anne habang halos hindi siya nakaligtas sa ilalim ng isang bato. Nabigla si Oliver. Dapat ay mas malakas ang magic ni Philia kaysa kay Oren, ngunit nalulupig sila ng halimaw na dati nilang natalo ng madali. Isang sinag ang sumuntok sa kanya habang bahagya niyang naiiwasan ito, habang nablock naman ni Derek ang kasunod na atake. Sinabi ni Oliver kay Anne na i-flank ang halimaw, ngunit nakatugon ang Mammoth at pinilit siyang umatras. Nilinggan niya si Philia at sinabi na obserbahan ang atake ng halimaw at magbigay ng babala sa kanila. Sagot ni Philia na imposible iyon habang pinapamahalaan ang lahat ng iba pang bagay, ngunit iginiit ni Oliver na tungkulin ng isang enchanter ang subaybayan ang laban. Tumugon si Anne, tinawag si Philia na walang silbi at sinabing hindi sana nila siya tinanggap. Napagtanto ni Oliver na wala sa kanila ang gumaganap ng tama. Hindi niya mapalabas ang buong lakas ng kanyang espada. Sa papel, dapat ay malaki ang pagpapalakas ng magic ni Philia sa kanila, kaya ano ang nagkakamali? Bago pa sila makapagdesisyon sa kanilang susunod na hakbang, sumulpot mula sa kailaliman ng dungeon ang Black Dragon at lumipad patungo sa kanila. Pumikit si Luna sa takot at sumigaw na kailangan nilang tumakas agad. Bumagsak ang dragon, at walang kahirap-hirap nitong dinurog ang Mammoth sa ilalim nito. Nabigla si Oliver, iniisip kung bakit lumabas ang dragon sa kanyang lungga, dahil hindi dapat ito nangyayari. Ngunit tumanggi siyang umatras. Iginiit na natalo na nila ito dati at kaya nilang gawin muli. Humanda si Derek upang i-block ang paparating na fireball, ngunit mas mahina siya kaysa dati at agad na itulak palayo ng blast. Sinubukan ni Anne na makipagsagupa gamit ang fire magic, ngunit kahit na nasa likod ng panangga, tinamaan siya at nawalan ng malay. Agad na sinabi ni Luna kay Oliver na kailangan nilang tumakas. Inutusan ni Oliver si Philia na i-buff siya. Pagkatapos ay inihanda ang kanyang pinakamalakas na atake laban sa fireball ng dragon. Nagbanggaan ang mga atake, ngunit na-overwhelm siya ng shockwave at naitulak pabalik, napalingon sa tuhod, gulat at naguguluhan. Hinayla siya ni Luna at sinabi na kailangan nilang gumamit ng emergency teleport crystal o mamamatay sila. Binalaan ni Philia na ang teleport ay ihahatid sila diretso sa kwarto ng mababang tier na boss. Sabi ni Luna, wala na silang ibang pagpipilian. Pumayag si Oliver, pinagsama ang grupo, at binuksan ang portal. Ngunit bago pa sila makalakad, umatake ang dragon, itinulak sila pabalik, at sa kanilang pagkabigla, sumugod ito sa portal kasunod nila bago tuluyang nawala. Sa una, inisip ni Derek na mas mabuti iyon, ngunit sinabi ni Luna na ito ang pinakamasamang kinalabasan. Ngayon, pwede nang masagasaan ng dragon ang isang mababang rank na party. Iginiit niya na bumalik sila sa guild at pilitin ang emergency teleport para sa lahat ng nasa loob pa ng dungeon. Pumayag si Oliver, at dali-dali silang tumakbo palabas. Habang tumatakbo, ipinahayag ni Luna kung bakit nila naramdaman na mahina sila. Si Oren daw ang lumikha ng mga orihinal na spell na nagpapalakas ng magic effects niya ng 50 beses. Nabigla si Philia, dahil kahit si Selma ay kaya lamang magbigay ng 10 beses na boost. Sinabi ni Luna na totoo iyon, at kaya nila akalaing makapangyarihan sila. Sa katotohanan, malakas lamang sila kapag kasama si Oren. Kung wala siya, isa lamang silang karaniwang party. Tumanggi si Oliver na tanggapin ito at nangako na papatayin niya ang dragon kahit wala si Oren habang tumatakbo sila patungo sa guild, na umaasang walang nasawi pa. Para kina Orhan at sa iba, ngayon ang huling araw ng ekspedisyon. Magsisimula sila sa ika-36 na palapag at uusad hanggang ika-50, saka ligtas na magte-teleport palabas. Mukhang simple, pero may kaba si Orhan. Haharap sila sa mga halimaw na hindi kayang talunin ng mga baguhan ng mag-isa, pero kasama ang lahat ng supervisor, pati siya, dapat kakayanin nila. Gayunman, may kakaiba at mabigat na presensya ang dungeon na hindi niya maipaliwanag. Sinusubukan niyang alamin ang dahilan, ngunit naabala siya nang tawagin siya ng mga bata nang may sigla. Labag sa kutob niya, isinantabi muna niya ang kanyang pag-aalala. Paulit-ulit na humihingi si Caroline ng mga tips sa laban, sabik makapatay ng mas maraming halimaw. Sinabi ni Orhan na may hangganan ang kayang gawin ng isang baguhan. Bilang defender, tungkulin niyang protektahan ang grupo, hindi sumugod palagi. Nagreklamo siya na hindi raw masaya kung puro ingat lang.
Sumabat si Logan at sinabing pahalagahan niya ang payo ni Orhan, dahil kahit si Albert ay ganoon din ang sinasabi noon. Napalingon si Orhan sa pangalang iyon. Si Albert Sensible, ang alas ng Silver Rabbit Guild, ay namatay noong nakaraang taon habang nilalabanan ang itim na dragon sa ika-72 palapag. Alam ito ni Caroline, namatay si Albert habang pinoprotektahan ang kakampi, kahit trabaho iyon ng Defender. Ayaw niyang mangyari iyon sa kanyang grupo, kaya siya laging nauunang sumugod. Napansin ni Orhan ang trauma sa kanyang mga mata, pero hindi naman siya bayad para maging therapist, kaya binaliwala niya ito at nagpatuloy. Maya-maya, nagtanong si Sofia kung may maipapayo siya tungkol sa dapat niyang pagbutihin. Sumunod ding humingi ng payo si Logan. Hindi nagtagal, pumasok sila sa dungeon. Habang nagpapahinga sandali, lumapit si Selma kay Orhan at sinabing nakakatuwang makita kung gaano na siya nilapitan ng mga bata kamakailan. Inamin niyang nag-aalala siya kung paano siya pakikitunguhan matapos lumabas ang artikulo sa pahayagan, pero tinanggap pa rin siya ng mga ito. Naalala ni Selma ang pagbanggit nila kay Albert at ikinwento kung gaano kasakit ang pagkawala nito para sa Silver Rabbits. Pagkatapos noon, natalo ni na Orhan at ng Heroes Party ang itim na dragon, pero napakahirap ng laban. Alam niyang hindi namatay si Albert dahil mahina siya, minalas lang talaga. Dagdag pa niya, nahirapan silang punan ng puwang na iniwan ni Albert sa guild. Naisip ni Orhan na sinusubukan siya nitong i-recruit, pero tumanggi siya. Hindi kailangan ng isang party ang dalawang enchanter. Naiintindihan iyon ni Selma, ngunit dahil lilipat siya sa swordsmanship, naniniwala pa rin siyang magiging mahalagang miyembro siya ng team. Di nagtagal, nagsimula ang misyon, at nirepaso muna ng lahat ang plano bago umalis. Inilagay si Orhan at ang iba sa Group 10, ang rear guard, na nangangahulugang sila ang itinuturing na pinakamaaasahang miyembro ng unit. Medyo kinakabahan si Sofia dahil halos sila lang ang nasa likuran, pero sinabi ni Orhan na kailangan iyon. Magulo at komplikado ang mga dungeon, at kapag nagkahiwa-hiwalay sila, dapat marunong silang mag-navigate ng mag-isa. Sumang-ayon si Logan, habang si Caroline ay hindi pa rin komportable sa posibilidad na maligaw. Ipinaliwanag ni Orhan na mahalaga ang tamang paghahanda, mag-aral ng mga mapa at mang-alap ng impormasyon para maiwasan ang mga sorpresa. Nang marinig ito, hiniling ni Caroline na ibahagi niya ang kanyang nalalaman, dahil mas malalim na ang narating niya kaysa sa kanilang lahat. Gusto nilang malaman ang tungkol sa pinakailalim na mga palapag. Walang nakitang problema si Orhan, kaya sinabi niyang nagsisimula ang lower zone sa paligid ng ika-76 na palapag, at kadalasang may temang yelo o nyebe. Ang pinakailalim na bahagi ay nagsisimula sa ika-71. Ngunit bago pa siya makapagpaliwanag ng buo, paulit-ulit siyang sinisingit ng kanilang mga tanong. Samantala, sa ibabaw, dumating si Luna sa Adventurers Guild kasama ang Heroes Party at agad na humiling na makausap ang Guildmaster. Sinabi ng receptionist na si Eleanor na siya ay nasa isang pagpupulong at kailangan niyang maghintay. Ngunit mariing iginiit ni Luna na wala ng oras, kailangan nilang I-Force teleport lahat mula sa dungeon ng sabay-sabay. Sa loob ng dungeon, nagpapatuloy ang grupo, ngunit ramdam ang kakaibang tensyon. Matagal na silang hindi nakakita ng kahit isang halimaw. Sa isang malaking silid gaya nito, dapat ay marami na. Tinanong ni Logan si Orhan kung normal ba ito sa palapag na ito. Sinabi ni Orhan na hindi pa niya naranasan ang ganito. Para bang may tinatakbuhan ang mga halimaw, pero hindi niya mahulaan kung ano iyon. Nagsimulang mainip si Caroline, sabik sa labanan. Sa pagkakataon, may isang goblin na lumitaw, at agad siyang sumugod dito. Binalaan siya ni Orhan na huminto, kayang patayin siya ng halimaw sa isang tama, pero hindi siya pinakinggan. Wala nang magawa si Orhan kundi sumingit, gamit ang debuff upang pabagalin ang goblin at bigyan si Caroline ng pagkakataon. Ipinagmamalaki ni Caroline ang pagkatalo ng goblin, ngunit tinawag siya ng iba na pabaya. Sa una, shrug lang siya, hanggang ipinaliwanag nila na kung wala si Orhan, malalagay siya sa panganib, at mapipilitan sina Sofia at Logan na iligtas siya, na naglalagay ng panganib sa buong grupo. Nang maunawaan ang kanyang pagkakamali, humingi siya ng paumanhin. Pinatawad siya ni Orhan hanggat magiging maingat siya sa susunod. Dahil gusto niya ang labanan kahit siya ay isang defender, inalok siya ni Orhan na turuan ng teknik na tinatawag na active defense. Masaya, humiling siyang ipaliwanag ito ng detalyado.
Ipinaliwanag niya na ito ay paraan ng paghila ng atake ng kalaban upang mapabagal sila habang naghahanda ang grupo para sa kontra-atake. Bawat nilalang ay kailangang maghanda bago umatake. Kung maistorbo ang paghahanda, pansamantalang masususpinde ang kalaban. Upang magawa ito, kailangan niyang basahin ang pattern ng atake at hadlangan ito sa tamang sandali. Sa palagay ni Caroline, perpekto itong paraan para labanan ang mga halimaw. Ipinaalala ni Orhan na ang layunin ay hindi patayin ang mga halimaw, kundi pabagalin sila hanggang handa ang kanyang mga kakampi. Sinasabi ni Caroline na naiintindihan niya. Samantala, sa ibabaw, nakikipagpulong ang Guildmaster sa Heroes Party, naguguluhan sa biglaang pagtawag. Sinabi ni Luna na kailangan nilang I-Force teleport lahat mula sa dungeon kaagad. Nag-aatubili siya. Ang operasyon na ganito kalaki ay sumasayang ng napakaraming mana at hindi maaaring gawin ng hindi tunay na emergency. Ipinaliwanag ni Luna ang sitwasyon, nakalusot ang itim na dragon sa kanyang hindi matatag na gate at ngayon ay naglalakad sa isang random na palapag. Kung walang gagawin, may makakasalubong nito sooner or later. Gayunpaman, ayon sa patakaran ng guild, kailangan munang pag-usapan bago gamitin ang mass teleport. Sa dungeon, humiling si Logan kay Orhan na turuan siya ng debuff magic. Tumanggi si Orhan. Mahirap pag-aralan ang ganitong spells, at nakadepende ang bisa nito sa magic resistance ng target. Kailangan ni Logan ng eksaktong kontrol at kaalaman sa resistance ng bawat halimaw. Higit pa rito, lumiliit ang bisa ng debuff sa mas malalim na palapag, kaya hindi praktikal bilang pangunahing kasanayan. Sa halip, ipinakita ni Orhan ang isang trick. Itinuro niya ang dalawang lobo na sumugod sa kanila at hindi niya ginawa ang anumang aksyon. Makalipas ang ilang sandali, napaganya nila ang mga traps na nauna niyang inilagay. Namangha ang iba, dahil hindi pa nila nakita ang ganito. Ipinaliwanag ni Orhan na simple lang ang taktika, kapaki-pakinabang upang pigilan ang mga kalaban na mag-ambush habang gumagalaw ang grupo. Dapat itong matutunan ni Logan, dahil tungkulin ng isang enchanter ang kontrolin ang labanan at panatilihin ang kalamangan. Pagkatapos, lumingon siya kay Sofia at sinabi na kung gusto niyang maging mas malakas, dapat niyang pag-aralan ang parallel casting. Marunong na siyang gumamit ng high-grade spells, pero matagal itong i-activate. Sa pamamagitan ng pagsimula ng pangalawang spell habang ginagawa pa ang una, mababawasan ang downtime. Kailangan ng practice, pero kayang matutunan ng kahit sino ang paggamit ng kahit dalawang spell ng sabay-sabay sa tamang pagsasanay. Sinabi niya na subukan ito pagkatapos ng misyon at iminungkahi na pwede rin siyang turuan ni Selma. Sabi ni Sofia, mas gusto niyang matutunan ito mula sa kanya. Nagulat si Orhan at gusto sana niyang tumanggi, pero hindi niya masabi ang hindi sa ekspresyon ni Sofia, kaya pumayag siyang turuan siya mamaya. Samantala, sa ibabaw, nakumpleto na ang paghahanda para sa force teleport. Kapag ganap ng na-charge ang spell, ito ay i-activate ng Guildmaster. Pagkatapos, iniutos niya sa Heroes Party na bumalik sa dungeon at patayin ang itim na dragon. Napanganga sila, alam nilang hindi nila ito kayang talunin. Nagsimula si Anneli na gumawa ng dahilan tungkol sa kailangan nilang magpahinga, pero pinutol siya ni Luna at sinabi sa Guildmaster na babalik sila upang patayin ang dragon sa lalong madaling panahon, bagaman may isang kahilingan siya. Sa loob ng dungeon, narating ng grupo ang silid ng floor boss. Dahil masyadong mahirap ito para sa mga baguhan, ang mga supervisor na lamang ang hahawak nito. Lumapit si Orhan sa unahan kasama ang iba pang supervisor. Sa sandaling magsimula ang laban, sumugod siya upang ilihis ang atensyon ng troll habang naghahanda ang iba para umatake. Pinamamahalaan niya ang labanan ng maingat, ginagabayan ang galaw ng troll. Dahil sa kanya, natamba ang troll sa loob lamang ng ilang minuto. Maayos ang lahat ng nangyayari. Samantala, nasa panganib ang Heroes Party. Habang bumabalik sila sa dungeon na pinangungunahan ni Luna, nagtataka ang iba kung bakit niya hiningi sa Guildmaster na i-evacuate muna ang floors 40 hanggang 50. Ipinaliwanag ni Luna na malamang na naroroon si Orhan sa isa sa mga palapag na iyon, at kakailanganin nila ang tulong niya upang talunin ang dragon. Sa ilalim, narating ni na Orhan at ng kanyang team ang boss room sa ika-50 palapag at natalo ang higanteng alimango, opisyal na tinatapos ang misyon. Sa sandaling siya'y nakapagpahinga, nagbitak ang espasyo sa itaas nila, at biglang lumitaw ang itim na dragon,
na nag-iwan sa lahat na natigilan sa takot. Natigilan si Selma at ang ibang mga supervisor. Alam nila kung gaano kapanganib ang dragon. Maging si Orhan ay walang malinaw na plano, dahil imposibleng matalo ito sa kasalukuyan nilang lakas. Ang tanging pagpipilian ay makalusot o maabot ang teleportation crystal. Ngunit mas madaling sabihin kaysa gawin, lalo na't paralisado sa takot ang lahat. Karaniwang inuuna ng mga halimaw ang malalaking grupo, kaya malamang sila ang unang puntirya ng dragon. Alam ni Orhan na mabubuhay siya kung tatakbo mag-isa. Pero hindi niya kayang iwan ang mga bata. Kaya pinili niyang isugal ang lahat at harapin ang itim na dragon hanggang kamatayan. Sumigaw siya sa ibang supervisor at inutusang gawin ang lahat para protektahan ang mga bata. Nagising sila mula sa takot at agad pamwesto sa depensa habang rumaragasa si Orhan papunta sa dragon. Gaya ng inaasahan niya, ibinuga ng dragon ang bowl ang apoy diretso sa grupo. Kahit may barrier na, alam nilang hindi iyon sapat laban sa hininga ng dragon. Sa mismong sandali ng tama, nakapagbigay si Orhan ng panandaliang buff na nagpatibay sa barrier, sapat para mabuhay ang lahat. Masyado itong mabilis kaya si Selma lang ang nakapansin na gumamit siya ng support magic. Ngunit mas mabigat ang suliranin niya ngayon. Sinusubukan niyang humanap ng siwang para umatake. Kaya naghagis siya ng punyal sa mata ng dragon. Nakapikit agad ang dragon upang protektahan ang sarili, ngunit iyon mismo ang inaasahan ni Orhan. Habang sarado ang mga mata nito, tumalon siya at tinarget ang leeg, bumagsak ang isang napakalakas na atake na lumikha pa ng maliit na pagsabog. Namangha ang lahat sa lakas na naibuga niya sa isang suntok. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin sapat iyon para pabagsakin ang dragon. Sa katunayan, tila wala itong gallows, kaya lalo silang kinabahan. Pinakalma sila ni Orhan at sinabing may plano siya. Isinuot niya ang isang espesyal na kwintas at muling sumugod. Nang maglabas ng bowl ang apoy ang dragon, sinalubong niya ito ng reflective wall spell at ibinalik ang atake. Namangha si Logan, dahil ngayon lang siya nakakita ng mahikang kayang magbalik ng atake sa kalaban. Iyon ay sariling imbento ni Orhan. Inasahan niyang masasaktan ng dragon sa sarili nitong apoy, ngunit buo pa rin ito. Kaya napilitan siyang gumamit ng mas matinding hakbang. Nagcast siya ng status boost sa sarili, isang mahikang dumodoble sa lahat ng stats ng kanyang pangunahing kakayahan. Ngunit nag-aalala pa rin si Selma. Kahit Dumb-Obol, kulang pa rin iyon laban sa lakas ng dragon. Hindi pala balak ni Orhan na doon tumigil. Muli siyang nagcast ng status boost, 4 na beses pa, hanggang umabot sa 32 ulit ang kanyang kapangyarihan. Napatulala si Selma. Karaniwan, kapag inulit ang parehong spell, ni-reset lang ang oras at hindi nagsasama ang epekto. Hindi niya maunawaan kung paano iyon nagawa ni Orhan. At pakiramdam niya, hindi pa iyon ang huli niyang alas. Sa 32 beses na boost, kumikilos si Orhan ng napakabilis kaya hindi na siya masundan ng iba. Ngunit hindi niya ito kayang panatilihin, ang sabay-sabay na lakas ng halos 30 spell ay matinding nagpapahirap sa katawan niya. Kailangan niyang tapusin agad ang laban. Muli siyang tumalon papunta sa dragon. Ngunit habang nasa ere, iwinasiwas ng dragon ang buntot nito upang pabagsakin siya. Agad siyang lumikha ng lumulutang na plataporma sa ilalim ng paa at nakaiwas sa hagupit. Hindi iyon spell. Gawa iyon ng kanyang natatanging kakayahan, isang kapangyarihang taglay lamang ng ilang tao. Kay Orhan, ito ay magical convergence, na nagpapahintulot tipunin ang mahika sa isang punto at bigyan ito ng anyo. Nagagamit din niya ang hilaw na mahika upang itulak ang sarili sa ere. Dahil dito, napaka-versatile niya sa labanan. Hindi lang siya ang may ganitong abilidad. Si Oliver ay meron din, ngunit ginagamit niya ito upang palakasin ang kanyang mga atake. Habang sumusugod, pinatungan ni Orhan ng sunod-sunod na buff ang kanyang espada at muling umatake. Ngayon, nakapagdulot siya ng kapansin-pansing pinsala sa dragon. Ngunit unti-unti siyang kinakain ng pagod sa pagpapanatili ng lahat ng buff. Napansin ni Selma ang paghihirap niya. Ang ibang supervisor ay hindi sapat ang lakas para sumabay sa dragon. Kahit sumama siya mag-isa, duda siyang makakatulong siya kay Orhan. Matagal na mula nang huli siyang makaramdam ng tunay na takot. Nanginginig ang kanyang katawan kahit pilitin niyang kumalma. Gayunman, mananatili siya upang protektahan ang mga estudyante, nang makapag-focus si Orhan sa laban.
Noong bata pa si Orhan, buong araw siyang nakikipaglaro kina Luna at Oliver sa nayon. Tahimik at payapa ang kanilang buhay. Ngunit nagbago ang lahat nang salakayin sila ng mga bandido. Isang araw, nasa labas ng nayon sina Orhan at Oliver para magsanay. Pagbalik nila, abo na ang buong lugar. Sunog ang mga bahay, at nakahandusay sa kalsada ang mga bangkay ng mga kakilala nila. Wasak ang loob nila at sinisi ang sarili dahil wala silang naprotektahan. Wala na rin silang magawa. Buong araw nilang inilibing ang mga kaibigan at pamilya. Mula noon, nanumpa silang dalawa na lalakas upang hindi na maulit ang ganitong trahedya. Iyon ang pangakong buong buhay tinupad ni Orhan. At hindi siya haharanggan ng kahit isang dragon sa pagprotekta sa kanyang mga kasama. Ngayon, napapalibutan ng lila na hamog ang dragon, hudyat ng pinakamalakas nitong atake. Nagtataka si Selma kung ano ang balak ni Orhan. Napagtanto niyang kahalintulad ito ng magical convergence, nag-iipon ng enerhiya ang dragon. Ginamit nito ang lakas para bumuo ng mga sandata sa iba't ibang direksyon. Ngunit kumpara sa huli niyang laban sa ganitong halimaw, mas kaunti ang armas nito. Ibig sabihin, minamaliit pa rin siya. Sasamantalahin niya iyon. Habang nagpapaputok ang dragon, kumari pa siya pakaliwat pakanan upang umiwas, saka naghagis ng bolang apoy bilang panggulo habang lumalapit para muling umatake. Ngunit dahil sa sobrang enerhiyang naipon ng dragon, tumigas ng husto ang mga kaliskis nito, kaya hindi na may biyak ng espada ni Orhan. Mas lumala pa dahil halos wala siyang pahinga. Sunod-sunod ang mana attacks ng dragon. Kaya nagtayo siya ng pader na bato bilang panangga. Ngunit nabigo iyon. Pinalibot ng dragon ang isang sibat sa gilid ng pader, kaya naiwan siyang lantad. Buti na lang at may naka-precast siyang reflective wall, kung hindi, baka patay na siya. Tahimik na nanonood ang iba, kinakabahan at umaasang mananalo si Orhan. Ngunit alam ni Selma na hindi ito magiging madali. Kahit nakakasabay siya, wala pa rin siyang naibibigay na mapagpasyang tama. Mas mahirap pala ang mag-isang laban kaysa sa inaasahan niya. Kahit galit siya sa dati niyang partido dahil sa pagtataksil, aminado siyang malaki ang naitulong nila. Noon, sina Derrick at Luna ang sumasalo sa mana attacks. Si Nelly ang nagbibigay ng cover fire, at ang Divine Flash ni Oliver ang tumatapos. Ngayon, siya lang ang gumagawa ng lahat. Alam niyang mahirap, pero wala siyang pwedeng mabaygo. Kaya kailangan niyang magtagumpay. Ginamit niya ang active defense techniques na itinuro niya kay Caroline upang guluhin ang galaw ng dragon, sirain ang ritmo ng mga atake nito, at ilayo ito sa mga estudyante. Nang makalayo na ng sapat, sabay-sabay niyang pinakawalan ang malawak na bugso ng mga fire blast spell laban sa dragon. Halos walang pinsala ang dragon, ngunit alam na ni Orhan na kulang pa iyon. Kaya kanina pa niya binago ang kanyang mga fireball. Ginawa niya itong mga patibong na sumisipsip ng ambient mana at kusang muling sumasabog sa takdang oras, mas malakas sa bawat ulit. Paulit-ulit nitong binobomba ang dragon hanggang kanselahin niya ang spell. Unti-unting nababawasan ang lakas ng halimaw, ngunit hindi pa rin ito bumabagsak at kalaunan sinira nito ang lahat ng magic circle. Sa kabutihang palad, may nakatago pa siyang alas. Dahil si Oliver ang tumapos sa dragon noon gamit ang Divine Slash, ginaya ni Orhan ang sariling bersyon nito. Habang nagpapakawala ng bolang apoy ang dragon, pinakawalan niya ang kanyang Divine Slash. Para hindi maarang, nilagyan niya ito ng impact puff sa sandaling sumalpok sa apoy, kaya lalo itong lumakas at dumiretso hanggang tamaan ang dragon. Isang napakalaking pagsabog ang sumunod. May bahagi ng dragon ang nahulog sa lupa, kaya inakala ng lahat na tapos na ito. Ngunit buhay pa rin ang halimaw. Isinakripisyo nito ang buntot upang harangin ang hiwa, isang bagay na hindi naisip ni Orhan, ngunit dapat sana'y inasahan niya sa ganitong kalakas na boss. Muli itong nagpaulan ng mas maraming atake, kaya patuloy siyang umiwas at tumakbo. Ngunit sa kalagitnaan ng laban, naubos ang oras ng kanyang mga buff, at bumalik sa normal ang kanyang lakas. Nakita ni Selma ang paghina ni Orhan at sinubukan siyang tulungan sa pamamagitan ng sariling status buff. Ngunit agad niya itong kinansela at sinabing huwag makialam. Mahina raw ang buffs niya para makaapekto sa laban. Inutusan niya itong mag-focus na lang sa pagprotekta sa mga estudyante dahil kaya niya ang dragon mag-isa. Habang nagsasalita, muli siyang nag-cast ng 5 ulit na status boost, saka pinatamaan ang dragon ng pinalakas na Thunder Shock.
Tinangay ng pagsabog ang halimaw at bumagsak ito mula sa himpapawid. Naisip ng iba na tapos na ang laban. Ngunit buhay pa rin ang dragon. Hindi makapaniwala si Orhan. Nauubos na ang mga alas niya. Sobra na ring napagod ang espada niya at nabasag mismo sa kanyang kamay. Gayunman, sugatan na rin ang dragon. Isa pang matinding tama ay sapat na. Binitiwan niya ang sirang espada at inilabas ang huli niyang baraha. Ginamit niya ang destruction spell at tinawag ang isang purong itim na malaking espada, isang sandatang hindi pa nila nakikitang ginamit niya. Pinipiga ng spell ang napakalakas na mahika at hinuhubog ito bilang espada, kasing lakas ng espesyal na ranggong mahika. Tumalon siya para sa huling sagupaan. Sa halip na dumiretso, tumalbog siya sa 12-dosenang reflective wall sa paligid ng larangan upang lalo pang bumilis. Mula sa itaas, ibinagsak niya ang huling hiwa at tuluyang tinapos ang dragon.